ang madilim na history ng Santo Niño. Ito nga ba ang sanggol na Jesucristo o ito si Tammuz, ang Diyos na sanggol ng mga pagano? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Madilim daw na kasaysayan ng Santo Niño ay ito daw si Tammuz, ang Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ito ang isa sa mga paulit-ulit na propaganda ng mga anti-Catholic na dapat ating lilinawin, sasagutin, dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging paulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Samahan ninyo ako, tatalakayin natin ito. Kumusta? Muli ito niyang lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga kapatid na mga Katoliko maghikayat din sa ating mga kapatid na Katoliko magsubaybay, mag-follow sa ating Pananampalataya at Katuwiran Facebook page, mag-like, mag-subscribe, at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan at mag-comment, mga kapatid. Ating sasagutin ngayon ang sa iyong araw, kaugnay sa tinatawag na Tammuz, yung Diyos-Diyusan ng mga pagano. At ito ay iniugnay sa imahen ni Senyor Santo Niño dahil merong Tammuz ang mga pagano noon, kaya ang konklusyon nila, ito'y pagan in origin. Alam nyo ba? Ito ay tinatawag na pagan influence fallacy. Ano ba yan? Yun ang ating tatalakayin, mga kapatid. It's more fun in the Philippines. Ito ang mga katagang lagi nating napapakinggan, lalong-lalo na tuwing may pista dito sa Pilipinas. At isa sa mga pinakasikat na pista. Isa-isahin muna natin, mga kapatid. Una, yung pahayag niya, it's more fun in the Philippines. Tama naman. Pero alam nyo ba, it's more lies in the anti-Catholic. Bakit? Kumakalat ng mga kasinungalingan ang mga nagsusulputang sekta laban sa simbahang Katoliko. Ating isa-isahin, mga kapatid. Binanggit niya, una, yung piyesta. Na pinakasikat na piyesta daw, meron pang sinulog, festival. Biblical ba yung piyesta? Ikalawa, biblical ba yung sinulog? Yung sayaw sa harap mismo ng imahen? Unahin muna natin, mga kapatid, yung piyesta. Dahil yung pista ay numero unong tinutuligsa ng maraming mga protestanteng iglesyang sulpot na tutol sa pagderewang ng kapistahan na ayon sa kanila, di daw ito biblical. Para sa kanila, wala daw sa Biblia ang naturang gawain. Isa-isahin natin, mga kapatid, kung tama ba sila. Alam niyo, ang kapistahan ng simbahang Katoliko, mga kapatid, ay ito'y isang pagdiriwang o panggunitain natin o kaya'y alalahanin natin ang mga mahalagang pangyayari, lalo na tungkol sa salvation history, yung pagligtas ng Diyos sa tao. Ating inalala din yung buhay ng mga santo at yung
buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Biblical ba ito? Sa lumang tipan pa lamang, ang mga Hudyo ay nagdiriwang na ng kapistahan. Ano po ba yung mga kapistahan na ipinagdiwang nila? Ang kapistahan ng una, yung atonement. Ikalawa, yung piyesta ng tabernakulo. Ikatlo, yung piyesta ng trompeta. Meron pa silang piyesta ng tinapay na walang lebadura, yung tinatawag na Passover. Passover, mga kapatid. Ang pag-alala sa mga Israelita sa pagligtas nila ng Diyos sa mga kamay sa pang-aalipin ng Ehipto. Ipinagdiwang nila yan. Kung tingnan natin sa Biblia, Exodo Kapitulo 13, versikulo 6, ito ang ating mabasa. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa. At sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Ano daw? Ipagpipista ninyo si Yahweh. So, ibig sabihin, mga kapatid, na letra por letrang mabasa sa Biblia, lalo na sa lumang tipan pa lamang, mga kapatid, yung paggawa ng pagdirewang at pag-alala sa kapistahan. Sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 2, ito ang ating mabasa. Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangilin nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. See? Sa lumang tipan pa lamang, merong kapistahan. Kaya tayong mga Katoliko, may kapistahan tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng kapistahan sa poong Jesus Nazareno, kapistahan ni Senyor Santo Niño, ang batang Jesus, hindi po yan si Tamos. Pagdiriwang sa Pasko na tinututulan naman ng maraming mga sulpot na sekta, pero tumatanggap ng bonus, Christmas bonus. At marami pa. Ito ang mga gawaing banal na pagpupulong sa simbahang Katoliko, mga kapatid. At alam nyo ba, sa bagong tipan, mismo ang ating Panginoong Hesus, lalo na ang mahal na Birhen Maria, at si San Jose mismo, mababasa natin, mga kapatid, na nagdiwang sila at dumalo. Dumalo sila sa kapistahan. Ito ang ating mabasa. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon siya ayon sa kaugalian ng kapistahan. Napakalinaw, kapatid, sa Biblia mismo. Ano daw? Sabi sa binasa nating talata, taon-taon nagpupunta ang ating Panginoon Jesucristo kasama si Santa Maria, kasama si San Jose sa kapistahan sa Jerusalem. Pero itong mga siktang sulpot, binabatikos nila ang pagsagawa ng kapistahan dahil turo daw ito ng mga demonyo at sa paganismo. Di ba nila yan na basa sa Biblia, mga kapatid? Kung gayon, ang kanilang interpretasyon, aboy, nilapastangan nila ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Sapagkat, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nagdiwang, pumunta, at nakipista. Napaka-biblical yan. So, ngayon, maliban sa prosesyon, mga kapatid, babasa natin yan sa Biblia. Diyan ba sa Biblia yung mabasa na sinulog? Mabasa ba yan? Ituloy muna natin. Pauna natin ang kapistahan na naunang
tinalakay niya. Sinulog Festival ng Cebu na kung saan ibinibida dito ang Santo Niño, isang maliit na imahe na nire-represent daw na sanggol na si Hesu Kristo. Ito ang naging pangunahing patron ng lalawigan ng Cebu. Excuse me po, no? Napakinggan ninyo na si Santo Niño daw ay pangunahing patron ng Cebu. Mali po kapatid, no? Sa pagsaliksik ninyo kung si Santo Niño ang pangunahing patron ng Cebu, mali po. Huwag kasi kayong mag-astang alam pati ang doktrina ng doktrina at aral ng Santa Katolika, Iglesia Katolika. Bakit? Ang Santo Niño sa liturhiya ng simbahang Katoliko, hindi siya patron, kundi ito ay debosyon. Ang pangunahing patron sa Archdiocese of Cebu ay ang Our Lady of Guadalupe de Cebu. Yun ang katotohanan mga kapatid. Kaya itinutuwid lang natin, lalo na sa iba na ang kanilang paniwala, ang Senyor Santo Niño ay patron. Hindi to patron, kundi devotion. Okay, tuloy natin. Ng isang imahe, pinahalaga nila ito sapagkat ito raw ay isa sa mga senyales at rason ng kaunlaran ng syudad ng Cebu. Ngunit ang tanong ay, wala tayong turo na dahil sa Santo Niño umuunlad para bang pampaswerte na Santo Niñong palaboy. Kundi ang Santo Niño mga kapatid, na makita ninyo may isinagawang sinulog, ay pagdiriwang natin sa pag-alala na ang ating kinikilalang Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, dumaan sa pagiging bata. Hindi yan pampaswerte, hindi dahil sa Santo Niño ay umuunlad, kundi sa pamamagitan ng pagsisikap ng bawat tao. Ngunit, sa pananampalataya sa batang Jesus, hindi kay tamos batay sa propaganda niya. Balikan natin yung tinatawag na sinulog. Alam niyo ba na sa Biblia mga kapatid, mabasa natin na mismong si David pagpasok sa Ark of Covenant na may dalawang imahe ng mga kerubing ginto, siya'y sumasayaw sa harap nito. Baka di nila alam mga kapatid. Sa ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 16, and David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. David and all the people of Israel brought up the ark of the Lord with shouts of joy and blowing of arms horns. But as the ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked down from her window, and she saw King David leaping and dancing before the Lord. She was filled with contempt for him. Yon, ang nakita ni Michal na sumasayaw at palundag-lundag pa sa harap mismo ng Panginoon. Ano po yung sa harap ng Panginoong tinutukoy? Sa pamamagitan ng Ark of the Covenant na may mga larawan o imahe ng mga kerubin na ginto. Dahil sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, yung imahen ay nagrepresenta sa presensya mismo ng Diyos. Ituloy natin mga kapatid. Ano ang madilim na history? Ito na. Ano daw ang madilim na history? May madilim daw na history ng Santo Niño.
batay sa mga propaganda na ikinakalat nila. Kaya atin itong sasagutin, mga kapatid. Santo Niño, ito nga ba ang sanggol na Jesucristo? Yes, ang Santo Niño, yun ay ang sanggol na Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang salitang Santo Niño, mga kapatid, for your information, napaka-biblical yan kung gamitin natin. Kung gamitin natin ang tinatawag na Bible, na Spanish Bible. Ituloy muna natin, no? Dahil para sa kanya, ito'y may kaugnayan na kay Tamos. Ito si Tamos, ang yan. Diyos na sanggol ng mga pagano. Ang si Tamos ba umano ang Diyos na sanggol ng mga pagano? Mali. Ito'y nakabatay sa tinatawag na pagan influence fallacy na mga nagsusulputang sikta na tatag lamang ng tao, kung saan inaakusahan ang Iglesia Katolika, mga kapatid, na ang ating pananampalataya at ang ating mga gawi para sa kanila hango daw sa paganismo. Dahil itong tinatawag na pagan influence fallacy para sa kanila, mga kapatid, abay, kapareho-kapareho sa mga pagano mismo. Kaya, para sa kanilang konklusyon, ito'y paganismo. Mali po. Itong argumento, mga kapatid, na sinasabi nila, nakauna ang mga pagano, ito'y may kaugnayan sa tinatawag na hoc ergo propter hoc. Ibig sabihin, after this, therefore, because of this. Halimbawa, ang mga sinaunang pagano, mga kapatid, ay may paniniwala sila kahit na sa impyerno. Naniniwala ang mga pagano na may impyerno. Ibig ba sabihin, di dapat paniniwalaan ang mga ang impyerno dahil naunang naniniwala ang mga pagano sa impyerno at pati na sa demonyo? Di lang yan. Kung pilit nilang iugnay ang simbahang Katoliko na may kaugnayan sa pagano, therefore, di natin tanggapin kung ano man ang itinuturo ng simbahang Katoliko dahil galing yan sa pagano, hoc ergo propter hoc. Mga kapatid, di ba nila alam na ang Pilipinas mismo na bansa ay nanggaling sa Katolikong hari na si King Philip? Citizenship mo, Filipino. Kung ang Katoliko ay sa pagano at ang pagiging Pilipinas ay nanggaling sa Katoliko, bakit mo tinatanggap na ikay Pilipino kung ang Katoliko ay pagano? Maglipat ka na, magpa-transfer ka na ngayon. Diba? Isip-isip naman pag may time. At yung sinabi nila, yung policy nila, mga kapatid, na kinopya o hinango mula sa mga pagano, yung mga ginawa natin, abay, yun po'y tinatawag na fallacy na similis hoc ergo propter hoc. Ibig sabihin, similar to this, therefore because of this. Halimbawa, alam nyo ba na yung circumcision, pagtutuli, unang ginagawa yan ng mga ancient world, including Egyptians. Ina-adapt yan ng mga Hudyo, ina-adapt ng mga Muslim, ina-adapt ng mga Kristiyano. Ay, maliban lang kung di ka tuli. Di ba? So, ibig ba sabihin, mga kapatid, pagan corruption na dahil tinatanggap yan maliban lang kung sila'y supot? Okay, tuloy natin ang
kanilang pagtalakay. Tinaitanong nyo ba sa inyong mga sarili kung saan nga ba nagsimula ang Santo Niño? Bakit parte na ito ng kasaysayan ng Pilipinas? So saan nagsimula ang Santo Niño? Bakit nagiging kabahagi sa kasaysayan natin, mga kapatid? Ito itatalakayin natin. Una, nagsimula ang Santo Niño, of course, dahil sa Biblia, kung gusto nila biblical, mabasa diyan ang batang banal sa Biblia. Yung batang banal, yun ay tinatawag na Santo Niño. Saan yan mabasa? Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, ito ang ating mabasa. Sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Ano daw? Batang banal. Ito po bang salitang batang banal, mga kapatid? Ano yon sa Espanyol? Sa wikang Espanyol. Ito ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35 sa Spanish Bible. Mabasa natin ito. Pansinin niyo. Respondiendo el ángel, dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. See? Sa ibang salin pa, así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Diyan nanggaling ang salitang Santo Niño. Sa Spanish, sa English, napaka-biblical yan. Holy Child. At batang banal naman sa Tagalog. Tuloy natin. Ayon sa pananaliksik ng aming team, ang imahe ng Santo Niño sa Cebu ay ginawa ng mga artista ng flamenco ayon sa geography, batay sa isang pangitain ni Santa Teresa ng Avila. Si Santa Teresa ng Avila, isang mystic, mga kapatid, at santo ng simbahang Katoliko. Isang mistiko noong ika-16th na siglo. Noong unang bahagi ng 1521, si Ferdinand Magellan, ang Portuguese na explorer na naglingkod para kay Carlos V. España. Taong 1565, buwan ng Abril 27, ay dumating muli ang mga Espanyol upang makuha at panghawakan ang isang kolonya at upang mangalakal ng sangkap pampalasa. Una, mga kapatid, yung pagdating dito sa Pilipinas, di pa Pilipinas noon, hindi layunin nila, numero unong layunin, ang pangalakal ng sangkap ng panlasa. Layunin talaga na i-expand ang teritoryo ng Kristyanismo. Bakit? Sa konteksto ng naturang panahon, tandaan ninyo, ang Espanya ay napasakamay ng mga Muslim sa loob ng 800 years, yung capital nila, Granada. Kaya nang nakuha ito ng mga Muslim, at alam nyo naman na sa taong 1521, merong digmaan na nangyari sa Lepanto, yung Holy Alliance at yung mga Ottoman Turks, dahil gustong sakopin ng Ottoman Turks ang buong Europe, mga kapatid. Kaya lumalakas ang puwersa nila, daming mga bansa ang kanilang sinakop, at yung Granada sa Espanya ay napasakamayan matapos nila nakuha muli ang Granada
yon nagdesisyon ang hari ng Espanya na hihingi ng pahintulot sa Santo Papa na pupunta sa iba't ibang bahagi ng ating mundo upang ipalaganap din ang Kristyanismo dahil lumalaganap na ang Islam at ito'y nagresulta pa sa madugong digmaan noon. Okay, tuloy natin. Na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi, iminungkahi niya ang isang mapayapang kolonisasyon. Ngunit kalaunay tinanggal siya sa kanyang pwesto at nawala ang kanyang pagsisikap matapos siyang bombahin ang Cebu at sinunog ang bayan sa baybayin. Kung tingnan natin, ewan ko kung saan na aklat na binasa niya ito mga kapatid, no? Totoo na ang Espanya ang nagdala sa Kristyanismo sa Pilipinas, pero batay sa kasaysayan, ito napakalumang aklat mga kapatid, na History of the Republic of the Philippines by Gregorio Saidi sa page 178. Ito po ang ating mabasa sa naturang aklat mga kapatid. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay ang Iglesia Katolika na dala ng mga Espanyol. Noong 1521, wala pa ni isang protestante mga kapatid. Pero meron na mga Muslim. Dahil ang mga Muslim, doon sa Sulu, na nagtatag na sila ng moske dahil 622 na itatag ni Muhammad ang Muslim, ang Islam. At ang tinatawag na protestante, 1517 pa si Martin Luther. Humihiwalay sa simbahang Katoliko at pagdating sa 1522, yon pa ang pagkatatag ni Martin Luther sa Lutheran Church. So, si Miguel Lopez, mga kapatid, kung tingnan natin ang kasaysayan, noong Pebrero, ano bang konteksto? Bakit may naganap na pamumumba doon sa Cebu? May digmaang nangyari. Dahil wala namang digmaan sa ibang bahagi. Una, kung tingnan natin ang kasaysayan, Pebrero 22, taong 1565. May ekspedisyon at umaabot sila sa isla ng Samar. Meron ngang naganap doon na blood compact sa dato na si Dato Oraw. At yung mga Spaniards, patuloy sila at nakaabot sila sa Limasawa. Doon naman tinanggap sila, walang digmaang nangyari ni Dato Bancao. Then mula sa Limasawa, sa kasaysayan, pumunta sila sa Bohol. At nagiging matalik na kaibigan ni Miguel Lopez, mga kapatid. Nagiging matalik niya na kaibigan ni Miguel Lopez de Legazpi, si Dato Sikatuna. So si Dato Sikatuna at si Raha Sigala. So, meron silang naganap na blood compact din. Kaya kung pupunta kayo doon sa Bohol, merong isinagawang monument doon sa blood compact, di po ba? Ngunit, bumalik sila sa Abril 27, taong 1562 sa Cebu. Doon, pagdating nila, nakipagdigmaan si Raha Topa sa mga Spaniards.
Kaya yun ang dahilan kung bakit na binomba nila ni Miguel Lopez Legazpi at natalo sila si Raha Topas. At yung lungsod na yan, pinangalanan ng mga Espanyol na Villa del Santissimo Nombre de Jesus. Ibig sabihin, Town of the Most Holy Name of Jesus. At doon, nila nakita ang imahe ni Senyor Santo Niño. Okay, tuloy natin. Ng mahigit 1,500 na tahanan at pumatay ng 500 na katao. Sa mga labi ng pagkasira nito, natagpuan ni Juan Camus, isang marinerong Kastila, ang imahe ng Santo Niño. Yun, nakita ang imahe ni Senyor Santo Niño. At balik natin, yung Senyor Santo Niño, very biblical yun mga kapatid. Nabasa na natin sa Bible. Bakit tinatawag yan na Senyor? Dahil ang salitang Senyor ay Panginoon yan, Lord. Saan yan mabasa? Lucas Kapitulo 1:43. Ito mabasa natin. Porque me ha acontecido esto a me, quella madre dime, Señor, binga a me. So, yan. Ang salitang Señor, ibig sabihin, Lord. Santo, banal. Niño, bata. Sino ba yung tinatawag sa Biblia na Holy Child? Di ba nila yan nabasa? Sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 30, kahit sa King James Version, ito mabasa natin. By stretching forth thine hand to hell, and that signs and wonders may be done by the name of thy Holy Child, Jesus. O ano daw? Hindi si Tamos. Yung Holy Child, Jesus, Holy Child, English, Santo Niño in Spanish. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light.